Malapit nang makarating ang mga bida sa Mobile City, pero nakakita sila ng isang poster na nag-aanunsyo ng House of Tricks, kung saan ang mananalo ay makakakuha ng isang taong supply ng mga Pokeblock. Interesado rin ang Team Rocket na makuha ang premyo, maging ang Jigglypuff na may hawak na marker. Iniisip ni Ash kung ano ang itsura ng kompetisyon, nang biglang mabangga si Max ng isang Whismer. Isang batang trainer na nagngangalang Alana ang lumitaw at pinagalitan ng Whismer sa pag-alis nito ng mag-isa. Ipinakilala ng mga bida ang kanilang sarili, habang ipinaliwanag ni Alana na ang host, ang hari ng mga pakulo, ang magpapaliwanag ng lahat. Lumitaw ang hari at binalaan silang mangangailangan ng maraming kasanayan, talino, at swerte para malampasan ang kanyang mga hamon. Binati sila ng Trickmaster ng good luck at umalis na tumatawa, kaya nagkomento si May na kakaiba ang lalaking iyon. Binanggit ni Alana na lumilitaw ang lalaki taon-taon at gumagawa ng mga ganitong challenge. Naghiwalay ang mga bida sa magkaibang direksyon, kinuha ni na Brock at Max ang kanan, habang sina Ash, ang kanyang Pikachu, May, at Alana naman sa kaliwa. Lumitaw ang Team Rocket at naghati rin sa dalawang grupo. Samantala, sinundan sila sa loob ng Jigglypuff na nakasalubong ni Ash dati. Habang inaamin ni Alana na ginagawa niya ang hamong ito para mapabuti ang kanilang teamwork ng Whismer, sinusundan naman sila ng Jigglypuff. Nakarating sina Ash, May, at Alana sa isang maze, at kumpiyansa si Ash na malalampasan niya ito kahit nakapikit ang kanyang mga mata. Kumuha si Ash ng 100, pero napunta siya sa isang dead end, kaya nagkomento si May na dapat ay itinikom muna niya ang kanyang bibig. Nagkaroon ng pagtatalo sina Brock at Max kung saan dadaan. Sa kabila ng babala ni Brock, pumunta si Max sa isa pang dead end. Lumitaw ang hari ng mga pakulo sa harap ni na Ash, May, at Alana, at binanggit na ang mga pinto ay pwedeng buksan, pero nabangga ito sa isang malaking sponge at tumatawang umalis. Sinabi ni May na baliw ang lalaki, pero kinorek siya ni Alana at sinabing kakaiba lang talaga ang hari ng mga pakulo. Napansin ni na James at Meowth ang mga bida at nagplano si Meowth na kunin ang Whismer para ibigay sa kanilang boss, na siguradong matutuwa dahil magigising siya sa tamang oras dahil sa pag-iyak ng Whismer at makakakain din siya sa tamang oras dahil dito. Naghiwalay sina Ash, May, at Alana, at napunta sina May at Ash sa mga dead end. Nagkahiwalay din sina Whismer at Alana, kaya nahuli ni na James at Meowth ang Whismer. Sinubukan itong hanapin ni Alana sa tulong ni na Ash at May. Napansin sila ni Jessie at nagplanong hulihin si Pikachu. Habang lumalapit si Jessie, lumingon si Pikachu at nakita siya, kaya bumalik siya sa pinagtataguan niya. Lumitaw ang Jigglypuff sa harap ni na Ash, May, at Alana, at nagsimulang kumanta, na naging sanhi ng kanilang pagkakatulog. Nang magising sila, pinagtawanan ni na May at Alana ang isa't isa, habang ipinaliwanag naman ni Ash na iniisip ng Jigglypuff na isa siyang mahusay na singer, kaya naiinis ito kapag nakatulog ka sa gitna ng kanyang pagkanta at dodrawingan ka sa mukha. Umalis ang lahat at naiwang tulog si Jessie. Muling nagkasama sina James, Meowth at Jessie. Sinabi ni Meowth na kailangan lang nilang makuha ang mga Pokeblock at tumakbo palayo, pero naumpog siya sa pader. Nagkasama na rin ang grupo ni na Ash at ang grupo ni na Brock at Max. Inisip nila na nakalabas na ang Whismer at titingnan na lang nila ito sa exit. Sinabi ni Max na tiyak na may mga patibong at kumatok sa isang pader, pero nang itulak niya ito ay bigla itong bumukas dahil ito na pala ang exit. Nakalabas na ang mga bida sa maze na ikinahanga ng hari ng mga pakulo. Nahulog ang hari, kaya nag-alala si May na baka masaktan ito, pero ipinaalala ni Alana sa kanila na ginagawa talaga ng hari ng mga pakulo ang mga bagay na ito taon-taon. Nakalabas na rin ang Team Rocket at labis na natuwa si Alana nang makitang hawak nito ang kanyang Whismer. Kinuha ni Alana ang Whismer at nagpasalamat sa paghahanap nito para sa kanya at wala nang nagawa ang Team Rocket. Lumitaw muli ang Jigglypuff at kumanta na nagpatulog sa lahat maliban sa Whismer. Dahil narinig ng Whismer ang kanta nito, nagdiwang ang Jigglypuff kasama ang Whismer. Nang magising ang lahat, muling nagtawanan sina May at Alana, habang ang iba naman ay binubura ang mga drawing sa kanilang mukha. Hindi na drawingan ng Whismer at ipinaliwanag ni Max na ang soundproof na abilidad nito ang nagbibigay ng proteksyon sa Whismer laban sa mga sound moves. Nang magising ang Team Rocket, nalungkot sila dahil wala na ang mga bida, pero sinabi ni Meowth na kailangan nilang magpatuloy. Ang susunod na hamon ay ang pagtawid sa batis sa pamamagitan ng paglalakad sa mga troso. Muling lumitaw ang hari ng mga pakulo at nagbabala na ang ilang troso ay hindi ligtas tapakan. Nahulog ang hari ng mga pakulo sa tubig dahil hindi ligtas ang trosong tinatapakan niya. Sinabi ni May na may problema ang hari ng mga pakulo, pero iginiit ni Alana na nakakatawa ito. Lumitaw ang Team Rocket at umarte si Jessie na hindi niya sinasadyang naitulak ang troso, na naging sanhi ng pagkahulog ng mga bida sa batis na ikinagalit nila. Ang susunod na hamon ay ang pag-uwi sa lubid patungo sa kabilang panig, isang hamon na matagumpay ng nagawa ng Team Rocket.
Sumubok ang hari ng mga pakulo, pero nagbabala na kung maling lubid ang kanilang makukuha, magiging masyadong mahaba ito at maaari silang maumpog sa pader. Inisip ni May na maraming beses na sigurong naumpog sa pader ang hari ng mga pakulo, pero kumpiyansa si Alana na sadyang luko-luko lang ito. Lahat ay sumubok sa lubid, pero gumamit ng mechanical na kamay ang Team Rocket para itulak ang lahat palayo at mahulog. Ang susunod na hamon ay ang pag-akyat sa lubid, pero maling lubid ang nakuha ng hari ng mga pakulo kaya pinukpok siya ng isang martilyo. Nahulog ang hari ng mga pakulo sa sahig, na ikinalungkot ni May dahil nasaktan ito, pero ipinaalala ni Alana sa kanya na lagi namang bumabalik ang hari taon-taon. Pinili ni Ash ang pulang kahon at lahat sila ay umakyat sa lubid patungo rito. Bago pa nila maakyat ang tuktok, lumitaw si James at pinutol ang lubid at tinukso ng Team Rocket ang mga bida. Ang susunod na hamon ay ang pagtawid sa buhangin nang hindi nahuhulog sa butas. Kumpiyansa ang Team Rocket na mananalo sila dahil sanay silang humukay ng mga butas. Gayunpaman, sa unang hakbang pa lang nila ay nahulog na sila. Ipinakita ng hari ng mga pakulo kung paano mahulog sa butas at ginawa rin ito sa kanyang sarili. Sinabi ni May na malungkot lang siguro ang hari, pero sinabi ni Alana na kung ganun nga ay maraming taon na itong malungkot. Kumpiyansa si Ash na ligtas ang napili niyang daan dahil sanay na siya sa pagkahulog sa mga butas ng Team Rocket. Subalit, agad din siyang nahulog sa isang pitfall, kaya sinabi ni May na kailangan pa ni Ash ng mas maraming pagsasanay. Mukhang bakante ang huling silid, kaya inisip ni Alana na malapit na sila sa dulo. Ang Team Rocket, na nakabalat kayo, ay nagsabi na ang huling hamon ay tumalon ng 10 beses sa lubid. Ginawa ito ng mga bida, pero itinali sila ng Team Rocket at ninakaw si Pikachu at Whismer, bago tinanggal ang kanilang mga balat kayo at binanggit ang kanilang moto. Inilabas ni Ash si Corfish na pumutol sa mga lubid, pero inilabas ni Jessie ang kanyang Suviper at si James naman ay ang kanyang Cacnea. Gumamit ang Cacnea ng pin missile, pero maliit lang ang pinsalang nakuha ni Corfish dahil sa paggamit ng Harden. Gumamit si Corfish ng Crabhammer at napabagsak ang Cacnea. Nabawi ni Alana sina Whismer at Pikachu, at inutusan ni Alana si Whismer na turuan ng leksyon ang Team Rocket. Binalot ng Suviper ang Whismer, pero gumamit ang Whismer ng Screech na nagpasakit sa tenga ng lahat. Gumamit ang Whismer ng Supersonic sa Suviper para makawala ito. Pagkatapos ay gumamit ang Whismer ng Hyper Voice, habang si Corfish naman ay gumamit ng Crabhammer para patalsikin ang Team Rocket. Matapos ang labanan, niyakap ni Alana ang Whismer. Ang nanalo na nakapasa sa House of Tricks ay si Ivan mula sa Mobile City, na nakatanggap ng supply ng Pokeblock. Nahulog ni Ivan ang mga kahon, kaya pinayuhan ng hari ng mga pakulo ang lahat na mag-ingat. Nagkomento si May na mas mapapaganda pa ng hari ang kanyang mga biro, pero sigurado si Alana na mas maganda ang mga biro ngayong taon kaysa noong nakaraang taon. Medyo nalungkot si May dahil hindi nanalo si Alana ng premyo dahil sa pang-aambush ng Team Rocket, pero sa tingin ni Alana ay maganda ang nangyari dahil nakipaglaban ang Whismer kasama nila, na ngayon ay pagod na at nakatulog. Sinabi ni Brock at Max na hindi na malayo ang Mobile City, na ikinatuwa ni Ash na kumpiyansang makukuha ang kanyang ikatlong badge. Lumitaw muli ang Jigglypuff at kinanta ang kanyang awit na nagpatulog sa lahat. Natuwa ang Jigglypuff nang makita ang Whismer, pero nakatulog na rin ito dahil sa pagod. Pagkatapos madrawingan ng lahat sa kanilang mga mukha, umalis na ang naiinis pa rin na si Jigglypuff. Nakarating na ang mga bida sa Mobile City, kung saan lalaban si Ash para sa kanyang ikatlong badge. Sabik na si Ash, habang sinusuportahan naman siya ng kanyang mga kaibigan, dahil alam nilang magiging magandang laban ito. Nang buksan ni Ash ang pintuan, bumagsak ito, pero nagbago ito at naging isang vertical lift na nagdala sa kanila sa loob mismo ng gym. Pakiramdam ni Max ay nasa loob siya ng isang amusement park. Binuksan ng gym leader ang kuryente, at natutuwa siya sa paraan ng pagsakay ng mga bida sa lift, kahit na hindi sang-ayon ang kanyang assistant. Sinasabi ng gym leader na ito ang kanyang paraan ng pagbati sa mga challenger at pakiramdam niya ay kasama rin siya sa mismong ride, pero sinabi ng kanyang assistant na medyo overacting lang siya. Tinawid ng mga bida ang tubig, at pagdating sa kabila ay hinarang sila ng isang mechanical na Raikou na biglang umatake. Gayunpaman, inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Thunderbolt na bumangga sa kuryente ng mechanical na Raikou. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail sa Raikou na naging sanhi ng pagsabog nito. Kahit na tinamaan si Pikachu ng pagsabog, maayos naman ang pakiramdam nito. Lumabas ng silid ang gym leader habang tumatawa dahil hindi niya inakalang masisira ang kanyang mechanical na Raikou. Ipinakilala ng gym leader na si Watson at ang kanyang assistant na si Watt ang kanilang mga sarili. Humingi si Ash ng isang laban na sinang-ayunan naman ni Watson dahil matagal na siyang hindi nakakakita ng challenger na ganoon kasigla. Nakarating naman ang Team Rocket sa isang abandonadong power plant at nagulat sila na gumagana pa rin ito. Gusto nila itong gawing secret base ng Team Rocket sa Hoenn kaya nagpasya silang pumasok sa loob.
Pero pagkapasok nila ay agad din silang lumabas dahil maraming Voltorb, Magnemite, at Magneton ang nakatira sa loob. Inisip ni na Jessie at James na imposibleng labanan ang mga ito kaya naglakad na sila palayo, pero kinumbinsi sila ni Meowth na magugustuhan ng kanilang boss ang mga Pokemon dahil magkakaroon ito ng libreng kuryente, pati na ang pagkakaroon ng base ng Team Rocket sa Hoenn. Ibinunyag ni Watson na gagamitin niya ang kanyang Voltorb, Magnemite, at Magneton laban kay Ash dahil marami na siyang taon na nakikipaglaban kasama ang mga ito, pero nagulat si Brock na inamin ni Watson kung anong Pokemon ang kanyang gagamitin. Unang sumabak sa laban si Pikachu, kaya Magnemite ang ginamit ni Watson. Umatake ang Magnemite gamit ang Swift, pero iniwasan ito ni Pikachu. Nagbabala si Watson na ang kanyang mga Pokemon ay may resistance sa mga electric type na atake. Inatake ni Pikachu gamit ang Thunderbolt at tinalo ang Magnemite sa isang iglap na ikinagulat ng lahat maliban kay Ash. Tumawa si Watson at ipinadala ang Voltorb na gumamit ng Screech pero gumamit si Pikachu ng Thunderbolt at tinalo ito. Ikinagulat ito ni Watson dahil muling nagawang talunin ni Pikachu ang kanyang Pokemon sa isang atake lamang. Gumamit ang Magneton ng Zap Cannon, kaya gumanti si Pikachu gamit ang Thunder, na tumalo sa Magneton at nagpahanga sa mga manunood. Ibinigay ni Watson kay Ash ang Dynamo Badge at agad na umalis. Sinubukang kausapin ni si Watson habang napansin naman ni Ash na may lagnat si Pikachu. Ibinigay ni Watson kay Joy ang mga Pokemon para pagalingin ang mga ito. Sinabi niyang ipapakuha na lang niya kay Watt ang kanyang mga Pokemon at umalis na bitbit ang isang suitcase na ikinaalarma ni Nurse Joy dahil kadalasang tumatawa si Watson. Dumating ang mga bida kasama si Pikachu dahil may sakit ito. Sa power plant, nakaupo at nag-aalala si Watson dahil napakadali siyang natalo ni Pikachu sa laban at itinuturing niya itong katapusan ng kanyang career. Bigla niyang napansin ang isang Electrike na lumapit sa kanya. Dahil nakita niyang pala kaibigan ito, binigyan ni Watson ng pagkain ng Electrike na gustong-gusto naman ito. Sa Pokemon Center, napansin ni Joy na mas maraming kuryente si Pikachu kaysa sa normal. Naalala ni Ash na lumaban ito sa mechanical na Raikou na naging dahilan para ma-overcharge si Pikachu. Nagbabala si Joy na ang ganoong lakas ay maaaring makasakit kay Pikachu na kayang maglabas ng maraming kuryente sa isang tira lang. Nakita ni Brock na ito ang naging dahilan kung bakit naging napakalakas ni Pikachu para talunin ang mga Pokemon ni Watson sa isang tira lang. Gumaling na si Pikachu at tumalon kay Ash na humingi ng paumanhin dahil hindi niya agad napansin ang problemang ito. Dumating ang assistant ni Watson bitbit ang isang sulat na nagsasabing tinalikuran na ni Watson ang kanyang career bilang gym leader. Ipinaliwanag ng mga bida kay Watt na na-overcharge si Pikachu na naging dahilan kaya nito natalo ang lahat ng Pokemon ni Watson sa isang tira lang. Sinabi ni Nurse Joy na baka nasa paborito niyang lugar si Watson sa abandonadong power plant, kaya nagpa siya ang lahat na pumunta doon para sabihin sa kanya ang katotohanan. Samantala, nakipagkaibigan si Watson sa isang Electrike at inisip kung kaya ba nitong umatake. Ipinakita ng Electrike na kaya nitong gumamit ng Thunder Wave kahit nahihirapan, kaya naalala ni Watson na nahirapan din ang kanyang Magnemite na matutunan ng ataking iyon. Biglang nakita ni Watson ang isang makina na sakay ang Team Rocket na patungo sa power plant. Hinuli ng Team Rocket ang mga electric Pokemon na gumamit ng kuryente, pero walang epekto dahil ang kulungan ay electric-proof. Dumating ang mga bida para ipaliwanag kay Watson ang katotohanan, pero nahuli rin ng Team Rocket si Pikachu at Electrike. Naglabas ng lambat ang Team Rocket para pigilan ang lahat sa pag-atake habang papaalis sila. Nangako si Ash na pananagutin niya ang Team Rocket para dito, pero sinabi ni Watson na siya na ang bahala dahil may naisip siyang paraan. Biglang hinarang ng mechanical na Raikou ang Team Rocket para patigilin sila. Sinabi ni Meowth na electric-proof ang kanilang makina, pero nag-aalala sina Jessie at James na baka masyadong malakas si Raikou para sa makinang ito. Inilabas ni Brock si Fortress na gumamit ng Rapid Spin, habang inilabas naman ni May si Torchic para gumamit ng Ember sa makina ng Team Rocket. Ginamit ni Watson ang Mecha Raikou para takutin ang Team Rocket. Ipinaalala sa kanya ni Watt na dapat na niyang itapon ang makinang iyon, pero sinabi ni Watson na maaari pa itong gamitin. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail habang kinagat naman ng Electrike ang mga rehas. Dahil nagdududa na sila sa Raikou na nakatayo pa rin doon, inilabas ni James ang kanyang Cacnea para gumamit ng Pin Missile, habang si Jessie naman ay inilabas ang kanyang Suviper para gumamit ng Poison Tail sa Raikou. Nang umatake sila, nawasak ang makina at nabunyag na peke pala ito. Sinira ni na Pikachu at Electrike ang kulungan para palayain ang lahat at ipinaliwanag ni Meowth na protektado lang ang kulungan sa kuryente at hindi sa ibang mga atake. Gumamit ang Suviper ng Poison Tail at ang Cacnea ng Pin Missile pero naiwasan ni Pikachu ang parehong atake. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt at Quick Attack na nagpabagsak sa dalawang Pokemon. Inilabas ni Jessie ang kanyang Dustox na gumamit ng Whirlwind para patalsikin si Pikachu.
Gumamit ang Dustox ng Psybeam, pero gumamit ang Electrike ng Thunder Wave para pigilan ito. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na nagpabagsak sa Dustox sa makina at nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Pinuri ni Ash si Pikachu sa pagliligtas sa lahat, pero itinuro ni Pikachu na tumulong din ang Electrike. Sinubukan ni Ash na ibalik kay Watson ang Dynamo Badge dahil na-overcharge si Pikachu nang lumaban ito sa gym battle at sinabing hindi naging patas ang resulta ng laban. Tumanggi si Watson dahil nakita niya ang pagliligtas ni Pikachu sa lahat ng Pokemon at dahil sinanay ito ng mabuti ni Ash kaya karapat-dapat siya para sa badge. Masaya si Ash dahil alam niyang naging patas ang badge na kanyang nakuha. Nagpasya si Watson na bumalik na sa gym dahil kailangan niyang sanayin ang Electrike. Hiniling ni Watson kay Ash na kapag lumaki na ang Electrike ay muli silang maglaban, isang hamon na tinanggap naman ni Ash. Napaiyak si Watson sa saya dahil babalik na muli si Watson bilang gym leader. Sinabi ni Watson na simula ngayon ay lagi na silang ngingiti at nagsimulang tumawa.